Mga kapuso, sa gitna ng lumalamig na panahon dahil sa amihan, nakapagtala ng andap o frost sa Benguet. Sa bayan po ng Atok, bahagyang namuti ang ilang pananim dahil nabalot ng yelo ang mga dahon. Isa ang andap sa mga pinaghahandaan ng mga magsasaka tuwing kasagsagan ng amihan season. Lalo't pwede itong makasira ng mga pananim na gulay. Kaninang umaga, bumagsak ang temperatura sa kalapit na bayan ng La Trinidad sa 12.9 degrees Celsius ayon sa Pag-asa. Ito na sa ngayon ang pinakamababang temperaturang naitala sa amihan season. Pero posibleng bumaba pa yan sa mga susunod na linggo. Nagpapatuloy rin ang malamig na panahon sa Baguio City, Itbayat, Batanes, Abukay, Bataan at Tanay Rizal. Buong Luzon pa rin ang direktang naapektuhan ng hanging amihan. Pero meron ding easterlies na nagdadala naman ng malinsangang panahon sa ilang lugar. Dahil sa banggaan ng malamig at mainit na hangin, muli ring magbabalik ang shear line. Base sa datos ng Metro Weather, kalat-kalat ang ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Aurora, Quezon, Mindoro Provinces at Palawan. Sa Metro Manila, magdala pa rin ng payong sakaling may bigla ang pag-ambon. May mga pag-ulan din sa Visayas. Malalakas ang buhos ng ulan sa ilang lugar lalo sa mga probinsya ng Samar. Mas malawakan naman ang ulan sa Mindanao lalo na bandang hapon. Posible pa rin ang mga pagbaha o landslide kapag may thunderstorms kaya maging alerto ang mga residente. Pinag-aaralan ng gobyerno ang posibleng pagpapalawig ng termino ni PNP Chief General Romel Marbil na nakatakdang magretiro sa Pebrero. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi makabubuti sa anyay stability kung magpapalit ng liderato ang hanay ng mga pulis ngayong pumasok na tayo sa election period. Abril noong nakarang taon, umupo si Marbil bilang hepe ng PNP. Nakatakda siyang magretiro sa ika-7 ng Pebrero alinsunod sa kasalukuyang mandatory retirement age na 56. Sabi po ng Pangulo, kung sakali maaring ma-extend ang serbisyo ni Marbil hanggang sa matapos ang eleksyon sa Mayo. Para makatulong sa mga taong color vision deficient, isang prototype na may color detector at smart paint mixer ang binuo ng grade 11 students sa Batangas State University. Tara, let's change the game! One out of 12 Filipino boys at isa sa 20 Filipino girls ang naitalang may color vision deficiency ayon sa pag-aaral noong 2017. Pero teka, ano ba ang color vision deficiency? Pag color deficient, di nakakakita ng certain shades ng kulay. Halimbawa, kung may pulang bola, para sa taong color deficient, nakikita niya ito sa ibang kulay. Para makatulong sa color deficient individuals, hatid ng grade 11 students mula sa Batangas State University ang TACO, short for The Art Collaboration. Isa itong automated painting system na binubuo ng eco-friendly materials. Initially, this project po was for a competition. We planned to solve the problem po of diminishing interest in art. 3 million people in the Philippines po ang nagsistruggle with color deficiency. Nahatak po yung puso namin. Like, ang dami palang nagsasuffer sa gantong problem. So, bakit hindi namin try i-fix or even just make it a little bit better? Tampok sa prototype ang color detector at smart paint mixer na pwedeng magbigay ng instant paint sa user. So ilalagay natin itong yellow na paper dito sa ilalim ng color sensor. Automatic dito sa LED screen na makikita natin sa taas. Yan, dyan niya ipoproject kung anong kulay nga ba nung papel. Yan. Oh, di ba? Wala pang isang segundo yon, na-detect na niya na kulay yellow yung papel. We needed to code every shade na na-detect po niya. You have to find the right ratio of each color to properly mix po para makuha niyo po yung desired color. Plano din po namin i-expand po yung kakayahan po ng color sensor para kunyari po yung specific shade po gusto po nila, ilalabas din po ng machine. So, ito yung back part nitong TACO. Rechargeable batteries yung nagpa-power dito sa ating machine. Tapos, kapag nalagay na natin to sa ilalim, tapos na-detect niya na yung kulay, automatically, ika-classify niya yan into primary or secondary color. Isang imbensyon may layuning matulungan ang mga color-deficient individuals, pati na rin ang kabataan, hindi lang
matukoy ang tamang kulay, kundi magkaroon ng panibagong interes sa mundo ng sining. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game! Umabot sa 4 na milyon ang mga nakipit senior sa Sinulog Festival sa Cebu City kahapon. Base sa datos ng City Disaster Risk Reduction and Management Office at ng pulisya. Sa dami ng tao, naging matindi ang traffic na nagresulta sa pagkaantala ng performance ng contingents ng Sinulog. Pero sa kabuuan, naging maayos at mapayapa naman ang pista ayon sa Cebu City Police. Wagi sa street dancing competition at ritual showdown Sinulog-based category ang lungsod ng Karkar. Best in costume sa Sinulog-based category ang lungsod ng Mandaue. Grand winner sa free interpretation category ang Bais City. Habang best in costume sa free interpretation category ang Toledo City Tribu Masadyaon. Mga kapuso, may big time oil price hike bukas. 2 piso at 70 sentimo ang dagdag sa presyo kada litro ng diesel. Piso at 65 sentimo naman ang itataas sa presyo ng gasolina. Habang 2 piso at 50 sentimo ang ipatutupad na taas presyo sa kada litro ng kerosene. Ito na ang ikatlong sunod na taas presyo sa produktong petrolyo. Niyanig ng lindol ang ilang bahagi ng Southern at Central Luzon, pati po Metro Manila. Magnitude 5.5 ang lindol kaninang 6:42 p.m. na ang sentro ay naitala 23 kilometers northeast ng Lubang, Occidental Mindoro. Naitala ang Intensity 4 na pagyanig sa Lubang, Intensity 3 sa Quezon City, Makati, Taguig, Ubando sa Bulacan, Hermosa, Bataan, Cainta, Rizal at Cabuyao, Laguna. Naramdaman din ang pagyanig sa ilang lugar sa Oriental Mindoro, Cavite at iba pang bahagi ng Metro Manila. Na-detect din na nagkaroon ng mga pagyanig sa Batangas at Quezon. Walang ulat ng pinsala sa ngayon pero posible ang aftershocks ayon sa PBOX. Ilang oras mula ngayon, gaganapin na ang inauguration ni US President-elect Donald Trump. Ano nga bang epekto sa Pilipinas na mga polisiyang gustong gawing prioridad ni Trump? Kabilang ang paulit-ulit niyang pahayag sa paghihigpit ng border ng Amerika. Nakatutok si Joseph Moro. Could have a wide-ranging impact. Matapos ang TikTok shutdown sa Amerika kahapon dahil sa utos ni outgoing US President Joe Biden, inanunsyo ni Trump na sa pagbabalik niya sa White House, i-extend niya ang deadline para makahanap ang kumpanya ng social media app ng Amerikanong buyer para makapagpatuloy ito mag-operate sa Amerika. And as of today, TikTok is back. So they'll have a partner, the United States, and they'll have a lot of bidders, and the United States will do what we call a joint venture, and there's no risk. Sinabi niya yan sa harap ng libu-libong taga-suporta sa bisperas ng kanyang inauguration bilang ika-47 na presidente ng Estados Unidos. Dito muli rin niyang iginiit ang paghihigpit ng borders ng Amerika. We will make America great again. By the time the sun sets tomorrow evening, the invasion of our borders will have come to a halt, and all the illegal border trespassers will in some form or another be on their way back home. The border security measures I will outline in my inaugural address tomorrow will be the most aggressive, sweeping effort to restore our borders. Mamayang madaling araw dito sa Pilipinas o alas 11 ng umaga, January 20 sa Amerika, manunumpa bilang Pangulo ng Amerika si Trump matapos siyang talunin si Democratic Presidential Candidate Kamala Harris. Gagawin dapat ito sa harap ng US Capitol pero dahil sa matinding lamig, inilipat ito sa loob ng Congressional Complex. Kasunod ng panunumpa ang kanyang inaugural address na gagawin daw niyang uplifting and unifying. Sabi ni outgoing President Joe Biden, plano niyang dumalo sa ceremony at matunghaya ng transfer of power. Dadalo sa inauguration si Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez. Ano nga ba ang mga posibleng epekto ng mga polisiya ng Trump administration sa Pilipinas at sa mga Pilipino? Ilan sa mga pwedeng tingnan ay ang epekto nito sa mga Pilipinong nagtatrabaho doon at sa estratehiya ng gobyerno sa West Philippine Sea.
junk BFA! Dito sa Pilipinas, nagkilos protesta ang mga militanteng grupo na nagsabing wala nilang ipinagkaiba si Trump kay Biden kung polisiya raw ang titingnan. Isa pang ipinag-aalala ng grupo ang posibleng pagpapadeport ng mga Pilipinong iligal na nagtatrabaho doon. Sabi ni Romualdez, pagkapanalo ni Trump noong Nobyembre, nag-abiso na sila na magkusa ng umalis ang mga iligal o TNT na posibleng umabot daw sa 300,000. Kampante naman si Romualdez na susuportahan pa rin ng Amerika ang Pilipinas, lalo na sa issue ng West Philippine Sea. Sila ay ganun din. They also are convinced that kailangan talaga ang Indo-Pacific region must remain free. In other words, supportado nila yung mga countries that are fighting off this domination, this attempt to dominate the South China Sea. Ayon sa mga eksperto, ang pakinabang ng Pilipinas sa Trump administration ay depende nila sa pakinabang din nito sa Pilipinas. All American presidents are American-centric. Okay. They are focused on their interests. And of course, at this point in time, their interest is basically to prevent China from pushing the United States away from the Indo-Pacific region. They will help us because it's in their interest to do so. Headstrong ang Pilipinas, no? Tayo lang yung bansa sa Timog Silangang Asya ang nakipag-kompetensya sa ating teritoryo laban sa China. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. In just a few minutes, mapapanood na ang dambuhalang pagbabalik ni Lolong at Dakila on GMA Prime. Bigger and more action-packed season ang adventure serye na ikinaka-excite ni Rudy Madrid at iba pang bigating cast. Makichika kay Larson Tiago. Lahat kayo na naka-happy sa amin! Magmamayari ko kayo! Sa paghahanap ng hustisya sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Samut-saring revelasyon sa kanyang pagkatao ang nalaman ni Lolong na una nating nakilala sa Book 1. Naging tagapagligtas siya ng taong bayan, ng mga hayop at kalikasan, pati na ng kanyang mga kauring at tubaw na may kakaibang lakas at kakayanan na pagalingin ang sariling sugat. Nakilala rin natin ang kanyang dambuhalang kaibigan. Dakila! Dahil din dito, may mga naging ganid sa kapangyarihan. Kaya marami ang nagbuwis ng buhay. Pero sa huli, naibalik din ang katahimikan sa tumahan. Pero ang pinangalaga ang kapayapaan. Ginugulo na naman tayo ng mga taong alam at maluluwa. Sabaw lang kailangan namin. May mga dati ng kalaban. Matitikman niyo rin ang banal kong aton. Pero mas marami ang bagong makakaharap. Ano ba tingin mo sa sarili mo? Bayani ka ng bayan? Very good. Mga bagong tinik sa buhay ng mga atubaw at ni Lolong. Nasaan ang ibang atubaw? Na dapat abangan sa world premiere ng Lolong, Bayani ng Bayan sa GMA pagkatapos ng 24 oras. Sa isang bus terminal sa Cubao, damang-dama na ang excitement ng marami. Ang photo wall ni Dakila, pinilahan, mapabata man o may edad. Excited ako dun sa magiging output ng ng ginawa namin for the past 2 months. Yung kaba, na-overpower siya ng excitement. First night pa lang ng Lolong pero kailangan nyo na pong abangan ang matinding pasabog. Mas malaking produksyon at mas malaking scope ng kwento raw ang pinaghandaan ni nakapuso primetime action hero Ruru Madrid. Nung first season ng Lolong, pandemic nun eh. So marami po tayong mga restrictions. Yung mga fight scenes namin, yung mga hindi namin nagagawa before na mga explosion, yung mga sabog,
This time, ginagawa na namin siya, mas mahabang fight scenes, mas mahabang numero, even the camera shots, the camera angles, lahat yun pinag-aralan namin. Bigatin din daw ang cast na kanilang makakasama. Kung happy ending ang pagtatapos ng Season 1 sa love story ni Lolong at ni Elsie, played by Shaira Diaz, isa raw sa dapat abangan kung magpapatuloy ang masaya nilang pagmamahalan. Lor Santiago, updated sa Showbiz Happening. At yan ang mga buena mano kong chika this Monday night. Ako po si Iha Arellano, Miss Mel, Miss Vicky Emil. At tara na, nood na tayo ng Lolo! Yes! Thank you, Iha! Oh, dyan na sa bubong ng GMA, ha? Nasa labi kanina. Nasa labi ba? Nasa labi kanina. Thanks, Iya. Abangan natin. Yay! Yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Tulong na!